Assalamualaikum. Welcome back po sa ating channel. Ang problem natin for today ay mula sa Engineering Mechanics or Mechanics of Statics. Determine the moment of the force about the point O. Ang pinapasolve sa atin dito ay yung moment dito sa point O. And binigyan tayo dito ng force na 500 Newton. And dito siya tumama dito sa katapusan nitong beam. Okay, so kunin muna natin ang component nitong 500 Newton. So meron itong horizontal component and meron din itong vertical component. And itong mga component niya masosolve natin using ratio and proportion. So ang ratio na gagamitin natin dito ay yung ratio nitong horizontal component sa kanyang resultant. And this is equal to horizontal is to diagonal. So yun din ang gawin natin dito sa maliit na triangle. Horizontal na 4 is to diagonal na 5. Yan. So lipat natin sa kabila itong 500 and yan. Pwede na natin ma-compute ang horizontal component. Horizontal component natin ay 400 Newton. Okay, dito naman tayo sa vertical component. Ang ratio na gagamitin natin dito ay yung ratio ng vertical component sa kanyang resultant. This is equal to vertical is to diagonal. So, yun din ang gawin natin dito sa maliit na triangle. Vertical na 3 is to diagonal na 5. Yan. And lipat natin sa kabila itong 500. Vertical component natin ay 300 Newton. Okay. So, meron na tayong X and Y component and kapag ginamit natin ang component, wala na itong resultant. Ayan. So, pwede na natin masolve dito ang moment dito sa point O. So, moment at point O, and ang sign convention natin dito is counterclockwise is positive. And this is equal to, okay, start tayo dito sa vertical component. 300 Newton, and then i-multiply natin ito sa kanyang moment arm. Ang moment arm niya is itong distance, perpendicular distance from point O up to dito sa kanyang line of action. Okay, so before tayo mag-proceed dito, so halimbawa lang, ito ang ating point P. And then meron tayong force dito. So kung kukunin natin yung distance nitong point P at saka itong force is pwede natin siya magkuha. Okay, so ito ang perpendicular distance nitong point P at saka itong force vector. And itong distance na yan ang ating moment arm. Okay, so ang moment arm is the perpendicular distance from axis at point P to the line of action of the force. So, ang line of action itong force ay ito. And dapat itong moment arm is perpendicular dito sa line of action itong force. Okay. So, ang equation natin dito is ito. Force times the distance. And itong force na yan, dahil meron siyang moment arm, pwede siya mag-rotate dito sa point P. Yan, magro-rotate itong force na yan dito sa point P dahil meron siyang moment arm. Okay, so ibang scenario naman tayo. So point P and then yung force natin is nandito.
So, ang distance or perpendicular distance dito sa point P at saka itong force vector is perpendicular distance mula sa point P up to the line of action nitong force F. So, dapat perpendicular itong distance sa kanyang line of action. Okay, so ito ang kanyang distance or moment arm. So, ang equation natin dito is ganun din, force times distance. So, dahil meron siyang moment arm itong force, pwede siya mag-rotate dito sa point P. So, ang rotation niya dito is clockwise pa rin. Okay, yan. Now, ibang scenario naman tayo. Point P and then yung force natin ay nandito. So, dito, itong point P is along the line of action nitong force. So, basta yung point at saka yung force is nasa isang linya, isang line, and then, wala itong moment arm. So, itong force is hindi ito makakapag-rotate dito sa P. So, ang equation natin is ganun pa rin, force times distance. And itong force natin is hindi yan makaka-rotate dahil wala siyang moment arm. And dahil wala siyang moment arm, yung distance niya or moment arm is 0. And any value multiplied by 0 is 0. So that means walang moment dito sa point P. 0 ang kanyang moment. Okay. So balik tayo dito. So itong 300 Newton force na vertical component, ang moment arm niya is ito. Itong perpendicular distance na yan. And ang distance na yan is 2 meters. Yan. And yung ikot, kung paikutin natin itong vertical force, vertical component, iikot yan pa clockwise. Clockwise ang kanyang ikot. So dahil clockwise, negative ang kanyang sign. Okay? Now, proceed naman tayo dito sa horizontal component. Itong horizontal component niya is wala siyang moment arm dahil itong point O at saka itong force ay nasa isang linya. So, along the line of action itong point O. So, walang moment arm. So, itong 400, ang moment arm niya is 0. So, kapag 0 ang moment arm, pwede na natin hindi i-include dyan sa equation. So, tanggalin na lang natin. So, ito na lang yung matitira. Negative 300 times 2. So, this is equal to negative 600. Ang negative dito means clockwise yung rotation. And kung ayaw mo maglagay ng negative dyan, pwede naman. Yan, 600 Newton meter. Pero dapat, lagyan mo ng sign. Sign na clockwise. Okay. So, yun. Problem solved mga tol, and see you again sa ating next problem, inshallah. Assalamualaikum.